Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button at bell notification para like ang updated sa mga future uploads natin. For today's video, pag-usapan natin paano ba dapat palakihin ng maayos ang mga bata. Or sa English, how to raise your children properly. Tuturuan ko po kayo ng mga natutunan ko kung paano ba magpalaki ng tama sa ating mga anak. Kung ready ka na, samahan niyo po ako. Tara! Meron po akong natutunan na 3 bagay kung paano ba dapat magpalaki ng mga bata. I-share ko po sa inyo yung aking natutunan at alam ko makaka-relate po kayo sa aking mga sasabihin. Meron pong 3 role ang parents para sa mga anak. Gawin nating example ang hat as the role of the parents. Number 1 role is yung tinatawag nating controller hat. Ito po ay para sa mga bata from 0 to 15 years old. Ito po yung mga nasa nursery to grade school. As parent, importante po na tayo po yung nagbibigay ng direction and control sa ating mga anak. Ito po yung early stage na kinakailangan po nila ng guidance ng mga magulang. Siyempre, dapat ang magulang po yung gumagawa ng desisyon para sa kanila. At dito rin po nagsisimulang ma-develop yung respect ng mga bata sa mga magulang. Dahil ito po ay early stage, lahat po ng decision making ay kailangan manggagaling po sa mga magulang. Pansin po ba ninyo ngayon ang mga bata ay matitigas na ang mga ulo at tayo na po yung sumusunod? It's because hindi nagampanan ng magulang yung responsibilidad niya as a controller hat or controller role. Ang mga bata, dapat sila ang susunod sa mga magulang hanggat sila ay bata pa. Imagine nyo na lang kung lahat ng bata ay ni-spoiled natin. So lalaki po silang walang alam. Lalaki po silang hindi kumakain ng gulay. Lalaki po sila kasi binibigay nyo lang po kung ano yung kailangan nila. Pag po yan ay nagmukmok, yan po ay nagtantrums, kayo po yung kawawa. Dapat sa early stage na ito, yung controller hat po natin dapat nating gamitin as parents. At hindi po maaari na ang bata po yung masusunod. Dahil sa edad na ito, dito po talagang matcha-challenge yung inyong patience. Kailangan nyo rin po rito ng lakas ng loob. Para yung early stage pa lang po ng bata, ma-develop na po at magkaroon na po kagad ng respect sa ating mga magulang. Number 2 role is yung tinatawag nating coach hat. Ito naman po yung mga bata from 16 years old to 25 years old or yung from high school to college level. Ito po, hindi mo na kailangan kontrolin yung mga bata kasi nandun na po sila sa stages na nagmamatured na po sila. Kaya po siya tinawag na coach hat is because nandiyan pa rin kayo sa tabi nila at nagbibigay kayo ng advice. But it doesn't mean na kayo po yung magde-dictate sa kanila ng kanilang gagawin. Kailangan nyo pong gawin, subaybayan nyo po yung kanilang mga plans upang maturuan nyo po silang gumawa ng mga tamang desisyon sa kanilang mga buhay. Ako po as coach po dito sa Santay, ang mga hinahandle ko po ng mga client ay hindi naman po mga bata. Ito po usually mga adult or young professionals up to adult. So dahil sila po ay mga isip na, sila po ay mga matured na, ang kailangan ko lang pong gawin ay bigyan sila ng advice at bigyan sila ng guide. Pero yung decision making nila, hindi po natin yan pwedeng pakialaman. Kaya yung role ko po as coach, ito rin po yung role ng parents para sa ating mga anak na teenager. Hanggat sila po ay nag-aaral, hanggat sila po ay nasa poder natin, coach hat po yung ating gagamitin. Yung pangatlong role naman po na kinakailangan natin, yung tinatawag nating consultant hat. Ito naman po yung role natin as parent para po ito sa mga adult at mga working people na po. So dito po hindi na natin kailangan maging coach. Ang kailangan po natin is maging consultant. Meron na silang sariling desisyon, meron na silang sariling diskarte. Pag lumapit po sila sa inyo, tsaka lang nyo po sila bibigyan ng advice.
Kasi as parents po, hinahayaan na natin silang mag-grow on their own. At mag-grow po sila dyan kung tayo po ay magiging consultant na lang sa kanilang mga actions. Halimbawa, mga bagong parents, sila po nagkaroon na rin ng mga anak. As consultant parent, ang role natin is turuan lang sila kung paano yung mga basic. Pero yung paggawa po ng mga basic na to, sila po ang gagawa. Dahil kailangan din po nilang mag-mature at kailangan din po nilang tumayo on their own. Hanggat hindi po kinakailangan ng inyong advice, huwag po kayong maging consultant. Huwag niyo pong pakikialaman yung mga actions nila. Dahil ang role natin is maging consultant na lang ng ating mga anak. Ang first role ng mga magulang is to become a role model. Tayo pong mga magulang kung ano po yung mga actions na ginagawa natin at nakikita ng mga bata, sooner or later gagayahin po yan ng mga bata. Kung ikaw ay nakikitang lasinggero, mabisyo, gagayahin ko, kopyahin po yun ng mga bata dahil yun ang alam nila na tama. Pero kung ikaw ay isang magandang role model sa pamilya, hardworking ka, mapagmahal kang magulang, mapagmahal ka sa mga anak, and therefore kung ano po yung qualities na nakita sa inyo, yun din po yung maaring mamana ng inyong mga anak. Another role ng isang parent is to provide their children's need. Minsan nakakalimutan ng parents na trabaho pala nila yon. Dahil yung iba po, ginagawa po nilang insurance yung mga bata para sa kanilang pagtanda. For your information po, hindi sila yung gumawa sa sarili nila kung hindi po kayo. Tayo po as parents, responsibilidad po natin may provide lahat ng pangangailangan ng ating mga anak hanggang sa makatayo na sila sa sarili nilang mga paa. It's the parents' role to raise their children well, physically, emotionally, and spiritually. Huhubog yung pagkatao ng isang bata unang-una sa loob ng pamamahay. Ano yung nakikita, ginagawa at pinararamdam nyo sa loob ng bahay, yun din yung mga qualities na madadala niya paglabas ng bahay. So, dapat physically attach ang mga anak ninyo sa inyo. Habang bata pa po yan, yakapin nyo po sila, pakita nyo po yung pagmamahal nyo sa kanila. Emotionally, pakinggan nyo po yung mga saloobin nila, makipag-bonding po kayo sa kanila kasi kailangan po nilang mabuild yan para pagdating po nila ng right time, sila po ay magiging responsableng mga tao in the future. At spiritually, kailangan din po nila ng spiritual na gabay. Kung ang mga magulang ay hindi nagsisimba at hindi ho nakikitang nagdarasal, wala rin po makokopyang maganda sa inyo yung inyong mga anak. Always be a role model to your children para yung personality nila at characteristic nila mag-improve at the early age. Hindi po obligasyon ng mga bata na suportahan po ang mga magulang pagtanda. Yun po ay kusang ibinibigay or gagawin ng mga anak ninyo. Depende na po sa itinanim ninyo sa inyong mga anak. Kung kayo po as magulang, nagpapakita po kayo lagi ng galit, sama ng loob, at kung ano-ano po yung lumalabas sa bibig natin na hindi magaganda, yun po ay tumatanim sa mga bata. And then, pagdating po ng panahon, kung ano man po yung tinanim ninyo sa inyong mga bata, yun din po yung possible na anihin ninyo mula sa kanila. Kaya may mga magulang nga po na nakakalungkot kasi nagkaroon sila ng mga anak, pero pagtanda nila, walang gustong mag-alaga. Isang dahilan po dyan ay hindi po sila napalaki ng maayos nung sila po ay maliliit pa. At maaring baka ginagawa rin po silang insurance ng mga magulang. Kaya yung mga bata, instead na tumulong or lumapit sa mga magulang dahil tumatanda na, nagkakanya-kanya na sila upang hindi maipasa sa kanila yung responsibilidad para sa kanilang mga magulang. Ngayon pa lang po, magtanim na po tayo ng maganda sa mga bata. Ipakita na natin yung pagmamahal natin sa kanila upang suklian din nila yan in the future pag tayo naman po yung tumanda. Kasabihan nga tayo kung ano ang itinanim, yun din ang ating aanihin. And last but not the least, make sure to be a good and loving parents po tayo sa ating mga anak. Dahil in the end of the day, in the end of our life, yung family pa rin po natin yung tutulong sa atin hanggang sa ating huling hininga. Nawa meron po kayo natutunan dito sa ating video. Pasensya na po, baka mamaya may mga na-open po ako sa mga viewers ko. Ang goal ko lang po dito is magising po tayo sa katotohanan. Hanggat nabubuhay po tayo, gumawa tayo ng mabuti, gumawa po tayo ng tama. At lahat naman po ng gagawin nating kabutihan
ay aanihin din naman po natin pagdating ng takdang panahon. Maraming salamat po sa inyong panonood. I hope marami po kayo natutunan today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment po kayo sa ating video kung meron po kayo natutunan. I-share niyo rin po itong video na to para mas marami pa pong makaalam or matuto dito sa ating mga itinuro. At mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para lumago po yung ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panahon. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye!